May nakataas ngayong babala ng tsunami sa Mindanao dahil sa magnitude 6.8 na lindol. Kasunod yan ng mas malakas na pagyanig o magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga na malapit sa Manay, Davao Oriental ang epicenter at ramdam sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Di bababa sa 6 ang naitalang nasawi. Nasa state of calamity na ang bayan ng Manay. May report si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagkaklase kaninang umaga sa Mapua Malayan Colleges of Mindanao sa Davao City ng lumindol. Silya ang ginawang proteksyon ng mga estudyante. Hanggang nagbagsakan ang kisame. Nawalan pa ng kuryente. Kaya nangapa sa dilim ang mga palabas na estudyante. Naghiyawan din sa paglikas ang mga estudyante sa St. John Paul II College of Davao. Oh my God, Lord, tabang! Habang sa San Pedro College, may chemical spill pa na nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Nabulabog din ang mga dumalo sa isang convention. Matapos ang pagyanig, nagmadali silang lumabas ng mall na nagkabasag-basag ang salamin ng entrance. Lord! Sa mga opisina, napasilong sa ilalim ng mesa ang mga empleyado. Tago! Tago! Bumigay ang kisame sa pagyugyog. Lord, tama na, Lord! Lord! Naalog din ang mga ilaw at gamit sa 10th floor ng gusaling ito. Guys, huwag mo na lumabas. Naka-duck cover and hold ang mga empleyado habang hinihintay na huminto ang pagyanig. Bumuhos ang emosyon sa paglabas nila. Grabe. Suga. Hawak yun, ha? Hawak, hawak. Ang mga naabutan ng pagyanig sa labas, walang nagawa kundi mapaupo habang umiindayog ang paligid. Gaya na nasaksihan ng isang news scooper sa Spring Valley, Buhangin, Davao City. Alin na ba? Nanay, tubig. Napaupo rin sa takot ang mga inabutan ng lindol sa Davao City Fishport Complex. Relax lang. Iwinasiwas din ng lindol ang mga nakasabit na paninda sa Agdao Public Market. Sa Davao International Airport, may napaupo na lang at meron ding nagsilabasan. Nagambala rin ang mga ospital. Agad inilabas sa kalsada ang mga pasyente ng United Davao Specialist Hospital at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa isang subdivision, gumuho ang isang bagong renovate na bahay. 4 ang nasagip. Ayon sa CDRMO, isang lalaking edad 80 ang nasawi matapos maragana ng pader sa Barangay Tomas, Monteverde. Nakikipag-ugnayan na ang Davao City Social Welfare and Development Office sa mga nilindol para matulungan. Sa inspeksyon ng City Engineers Office at DPWH, wala namang nakitang pinsala sa 4 na pangunahing tulay sa Davao City. Ramdam din ang lindol sa labas ng lungsod. Sa Panabo, Davao del Norte, niyugyug ang mga truck ng bumbero at ambulansya. Sa Tagum City, Davao del Norte, nabasag ang mga salamin at natumba ang mga gamit sa isang mall. Habang sa labas, buwis buhay sa pagbaba ang mga trabahador mula sa itaas ng ginagawang giant Christmas tree. Sa Tagum City Hall, bumagsak ang isang bahagi ng kisame at ilan pang gamit. Nagkabitak sa pader ng isang gusali sa Tagum Doctors College.
ikinatakot din ang pag-uga ng flyover na ito. Sa Nabunturan, Davao de Oro, napakapit na lang sa isa't isa ang mga residente habang inuuga ng lupa. Abot sa General Santos City ang pagyanig. Naglabasan ang mga estudyante at nirespondihan ang mga hinimatay. Gayon din sa Caguait, Surigao del Sur. Argil Relator ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak yun ha. Nanginginig pa sa takot ang marami sa Mindanao dahil sa magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga. Boy! Heto, at muli silang niyanig pasado alas 7 ngayong gabi. Magnitude 6.8 ang lindol. Sa dagat pa rin ang epicenter. 36 km southeast ng Manay, Davao Oriental. Di kalayuan sa epicenter ng lindol nitong umaga. Ang munisipyo ng Manay, delikado pa dahil sa mga bitak kaninang umaga. Nasira pati ang bahagi ng St. Francis Xavier Parish na itinayo noong 1897 at kaka-renovate lang. Sa post ni Attorney Israelito Torion, humamba lang ang malalaking tipak ng bato at mga nabuwal na puno sa kalsada. May mga nasira ring bahay. Ayon sa LDRRMO, nasa 80% ng kanilang infrastruktura ang apektado. May mga tulay at mga daan ng isinara dahil delikado ng gamitin. Sa Mati City, Davao Oriental, nasawi ang isang babaeng edad 57 matapos mabagsakan ng perimeter wall ng compound ng isang electric cooperative. At dahil may panibagong babala ang FIVOLCS ng mahigit 1 metrong taas ng tsunami, nag-utos ang Office of the Civil Defense ng forced evacuation sa mga coastal barangay sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Nasa 1.8 million na tao ang pinalilikas. Ayon sa FIVOLCS, hindi ito aftershock. Maaring doublet earthquake ang dalawang lindol na ito. Sa lindol kanina, paggalaw sa Philippine Trench ang dahilan. Paliwanag ng FIVOLCS, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking tipak ng lupa. Kapag sobra na ang pressure, biglang dumudulas ng mabilis ang mga bato sa fault line, kaya nagkakalindol. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git, papailalim. We have the line doon sa dagat natin, and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas, ang Negros, Sulu, Cotabato, East Luzon Trough at Manila Trenches. Generally, mga trenches natin are capable of generating great earthquakes. These are earthquakes greater than 8. The longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. Nilinaw rin ng FIVOLCS na walang kinalaman sa lindol ngayon ang magnitude 6.9 na lindol sa Visayas noong September 30, malapit sa Bugo City, Cebu, at magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union kahapon. Pareho silang dahil sa mga fault sa kani-kanilang lugar. Nagbabala rin ang FIVOLCS na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na paparating na lindol dahil wala pang paraan para malaman o madetect kung kailan magkakalindol. Ang pwede lang daw gawin natin, maging handa at alerto. Hanggat maaari, huwag magpanik at sundin ang mga itinakdang alituntunin kapag may lindol. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging sa Visayas at Bicol Region, sa dulo ng Luzon, ramdam ang magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga. May report si Oscar Oida. Winagayway ng magnitude 7.4 na lindol ang mga paninda sa sari-sari store na ito sa Albay. Maging ang chandelier sa loob ng bahay. Halos 1 minuto tumagal ang pagyanig sa probinsya. Naramdaman din ito sa maraming lugar sa Visayas.
Gaya sa hotel sa Iloilo City na tila nagsasayawan na ang mga ilaw. Ang mga kawani ng City Hall mabilis na bumaba at nagtipon sa Plaza Libertad. Wala namang nakitang pinsala sa gusali. Dahil sa lindol, nagsuspindi agad ng trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Sa provincial capital, sinuspindi rin ang trabaho sa gobyerno. Ayon sa PHIVOLCS, Intensity 1 ang naramdaman sa Iloilo City at ilang bahagi ng Capiz. Napadak, cover and hold naman ang mga mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa Calbayog, Samar nang magsilabasan sa kanilang mga classroom. Naudlot naman ang State of the Province address ni Bohol Governor Enrico Aristotel Aumentado. Pinalabas ng Kapitolyo ang mga empleyado. Wala namang nakitang pinsala sa gusali, kaya pinayagan ulit silang bumalik. Kahit sa Ormoc City, Leyte, ramdam ang pagyanig. Kabilang ang probinsya ng Leyte sa mga napasailalim ng tsunami warning na binawi rin kaninang hapon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagutos ni Pangulong Marcos ang paglilikas sa mga nakatira sa coastal areas kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Inatasan din niya ang mga ahensya na i-activate ang emergency communication lines at makipag-ugnayan sa mga LGU. Inihahanda na rin ng search, rescue at relief operations na dapat anyang i-deploy agad na oras na ligtas na itong gawin. Nagposisyon na rin ng DSWD ng ipapamahaging pagkain at iba pang gamit. Handa namang magbigay ng serbisyong medikal ang DOH. Ang Civil Aeronautics Board hiniling sa mga airline na huwag nang maningil ng rebooking at cancellation fee sa mga pasaherong apektado ng lindol. Hinimok din ito ang mga airline na pabilisin ng pagbibigay ng refund at maglaan ng libreng cargo space para sa humanitarian at relief efforts. Rodrigo Roa Duterte. Ibinasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 23 pahinang desisyon, sinabi ng korte na hindi sila nakumbinsing mapagbigyan ng petisyon at sa halip, kailangan manatili sa detensyon ni Duterte. Kabilang sa mga ipinunto ng pre-trial chamber ay ang pagkwestiyon ni Duterte sa pagdakip at pagpiit niya sa kanya na tinatawag ng dating Pangulo na pure and simple kidnapping. Gayon din ang ilang ulit na pagbanggit ni Vice President Sara Duterte sa ideya na itakas ang ama mula sa detention center. Binigyang pansin din ng mga hukom ang pahayag ng bise na sinabi ng dating Pangulo sa kanya na iuwi na siya sa Davao City kung pagbibigyan ng hiling na interim release. Taliwas daw ito sa sinasabi ng defense team ni Duterte na mananatili ito sa estado kung saan siya ililipat. Para rin sa chamber, speculative at walang basihan ang sinasabi ng defense team na may cognitive impairment si Duterte. May mga doktor raw sa loob ng detention center na pwedeng tumingin at gumamot sa dating Pangulo. Ayon sa defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman, erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Naghain na sila ng apela noon pang 1 linggo. Binaha ang malaking bahagi ng Bacolod City kasunod ng malakas na ulan. Nagmistulang ilog ang bahaging iyan ng Purok Harvic sa Barangay Mangaldan. Sinagip ng Bureau of Fire Protection ang ilang stranded sa isang overpass. Hindi rin makaalis sa mga empleyado ng isang BPO sa Barangay Villamonte dahil sa gutter deep na baha. Sa Iloilo City, pinasok ng tubig ang ilang bahay malapit sa creek. Ayon sa Pag-asa, southwesterly wind flow ang nagdadala ng mga pag-ulan sa Visayas. Nagbabala rin ang Pag-asa sa mas maraming ulan o above normal rainfall simula ngayong buwan hanggang Pebrero ng susunod na taon dahil sa La Nina. Ex-PBB housemate Esnir at PBB host Melay Cantiveros nagpaabot ng pakikiramay at dasal sa kanilang mga kababayang nilindol sa Mindanao. Nag-story naman si Sparkle star Michelle D na mga paalaala kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Jack Roberto nagsalita tungkol sa closure sa ex-girlfriend na si Barbie Forteza. Are you friends?
pwede kami maging kaibigan ulit. Kami, one time pa lang kami nakapag-usap after nung breakup. Nung 75th, gumaan yung pakiramdam ko na naging closure siya for me. Sparkle star Mika Salamanca nagmistulang manok sa isang video. Ang kwela niyang trip, going 7 million na ang views sa TikTok. Librong Encantadia Chronicles Sangre, ilulunsad sa Frankfurt Book Fair 2025 sa Germany. Bahagi ito ng official delegation ng Philippines na guest of honor sa book fair. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.